Nagkasundo na sana ang Israel at Iran na magkakaroon ng tigil putukan sabay banta na huwag nang aatakehin ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon. Pero Israel biglang inatake ang Hezbollah ng Lebanon. Bakit kaya umatake ang Israel? At sa kabilang dako, Amerika inatake naman ang Iran. Bakit kaya biglang umatake ang Amerika gayong gusto nito na magkaroon ng tigil putukan ang Iran at Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? June 10 tayo ngayon 2026 at napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran, United States of America maging ang Hezbollah ng Lebanon. Marahil isa ka sa mga nakasubaybay na nitong nakaraang araw ay nagkaroon ng isang napakalaking bakbakan ang puwersa ng Israel at ang puwersa ng Iran. Linggo ng gabi nang mag-umpisang umatake ang Iran sa Israel sa kadahilanan na lagi daw inaatake ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon. Pero matapos lamang ang ilang oras ay nagsagawa ng napakalaking pag-atake ang Israel sa Iran. Sapul ang napakaraming syudad ng Iran. Umiksena si President Donald Trump sa gyerang nangyari sa pagitan ng Israel at ng Iran. Nanawagan si Trump sa Iran, nanawagan din si Trump kay Benjamin Netanyahu na kumalma at itigil ang kanilang palitan ng mga missiles. Ilang oras, nagkasundo ang Israel at Iran na magkakaroon sila ng tigil putukan at merong banta ang Iran sa Israel na papayag sila na magkaroon ng tigil putukan kung hindi na aatakihin ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon. Nagkaroon ng katahimikan. Pero mga kaibigan, ilang oras lamang matapos mai-upload ang videong ito, sumiklab ang isang napakatinding balita na ang Israel umatake na naman sa Lebanon. Bakit kaya ginawa ito ng Israel? Gayong nagkasundo na sila na magkakaroon ng tigil putukan. Winasak ba ng Israel ang kanilang kasunduan? Well, narito ang reason mga kaibigan kung bakit nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Ayon sa ulat ng First Post, may mga sakop ng Hezbollah na nakapasok na sa teritoryo ng Israel. At ang malubha mga kaibigan, maliban sa ito'y nakapasok, namaril pa ito ng IDF troops. Nako, kaya naman pala galit na galit ang puwersa ng Israel. Matapos lamang ang ilang sandali mga kaibigan, ayon sa Defense Minister ng Israel na ang mga namaril sa IDF troops ay nasawi rin dahil gumanti ng putok ang IDF. At matapos lamang ang ilang sandali, nagliparan na naman ang mga fighter jets ng Israel at pumasok na naman ito sa Lebanese territory. At ayon sa ulat, tinarget ng Israel ang Tiro. Maraming mga gusali ang nawasak dito. At ang malubha, kumpirmado 8 tao ang nasawi. Pero ayon sa IDF, bago sila magsagawa ng pag-atake sa Tiro, ay nagbigay muna ito ng mensahe sa mga residente sa kanilang target na lisanin ang naturang lugar sapagat meron silang gagawing pag-atake. Hindi na pinakinggan ng Israel ang warning ng Iran. Kung baga mga kaibigan, wala nang kabuluhan ang ceasefire nila sapagkat meron na namang palitan ng pag-atake ang magkabilang panig. Ngayon, sa ginawang airstrike ng Israel sa Lebanese territory, wala pang pahayag dito ang Iran. Hindi pa alam kung ano ang gagawin ng puwersa ng IRGC sa Israel. Pero malamang nakahanda ang IDF sa kung sakaling magsagawa ng muling pag-atake ang Iran sa Israel. Ngayon, hindi ba't ang United States of America sa pamamagitan ni President Donald Trump ang nakikiusap kay Benjamin Netanyahu at sa pamunuan ng Iran na kumalma at magkaroon ng ceasefire o itigil ang kanilang putukan? Pero mga kaibigan, bakit bigla namang umatake
ang Amerika sa puwersa ng Iran. Agad na nagsalita ang panig ng Amerika kung bakit nila inatake ang puwersa ng Iran sapagkat ayon sa ulat ng BBC, pinabagsak daw ng puwersa ng IRGC ang American Patrol Helicopter na nakapwesto sa Strait of Hormuz. Kaya pala nagsagawa ng pag-atake ang Amerika. Hindi ito haka-haka sapagkat mismong US Central Command ang nagkumpirma nito. And of course, hindi rin nanahimik ang Iran mga kaibigan. Gumanti naman sila sa puwersa ng Amerika. At alam nyo ba kung anong lugar ang tinarget ng Iran? Tinarget nito ang Bahrain. Meron kasing base militar ang Amerika sa lugar na ito. At ito pa, maging ang base militar ng Amerika na nasa Jordan, inatake na rin ng IRGC. Samantala, ang Kuwait, ayon sa kanila, meron ding mga missiles na papasok sa kanilang teritoryo pero pinabagsak ito ng kanilang air defense system. Kumbaga, 3 bansa ang inatake ng Iran. Ito ay bilang ganti sa ginawang pag-atake ng Amerika sa puwersa ng IRGC. Pero ayon naman sa Amerika, ganti lang din ang kanila dahil pinabagsak ng IRGC ang helicopter ng Amerika. Nako, talagang napakagulo. Puro na lang gantihan. Paano kaya matatamo ang kapayapaan kung ganito na lang ang kanilang gagawin? Ayon sa Amerika, ang 2 crew ng helicopter na pinabagsak ng IRGC ay mabilis na na-rescue ng Amerika. Samantala mga kaibigan, inamin ng IRGC sa naturang airstrike ng United States of America ay nasira ang kanilang telecommunications tower at 2 water tanks. Ayon sa IRGC, kasamang inatake ng Amerika ang JASC, ang Sirik, maging ang Qessim, isang isla sa Gulf. Hindi pa naglabas ng pahayag ang United States of America kung meron bang mga damage sa naturang pag-atake ng Iran sa nasabing mga bansa kung saan naroroon naman ang mga base militar ng United States of America. Ang mga pangyayaring ito ay magdadala sa atin sa tanong na kung ano ang magiging susunod na kabanata. Magkaroon man ng sandaling kasunduan, ilang oras lamang ang makakalipas ay magkakaroon agad ng palitan ng mga missiles. Mga kaibigan, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya manatiling updated. Upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, ipagdasal din natin ang Mindanao. Malaking pinsala rin ang naidulot ng lindol na 7.8. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.